I'm Momski E. And I'm Momski C. And welcome to the Three Momsketeers podcast. Together we'll chat about health, Food, and all the fun stuff we're loving right now. So grab your favorite drink. and join the conversation. Welcome back to our episodes, mga kamomsies. How are we? We're great. Good. How are you? Awesome. Fabulous. Yes. All right. So go straight tayo sa topic natin. Tumataginting. Tamang-tama, saktong-sakto sa panahon ngayon dahil katatapos lang ng eleksyon. Ang topic po namin ay about... Natatakot ako lagi sa sweet nito. Sana hindi mahulog ang mas ni Mamski. Hindi namin pag-uusapan dito ang Duterte versus kung sino man. Wala kami pag-uusapan ganyan. Ang very light lang. Pag-uusapan namin, kasi malapit na magbalik eskwela ang mga bagets. So, part of the preparation, syempre, is emotionally preparing them sa pwedeng ma-experience nila sa eskwelahan. Diba? May iba-iba tayong personality. So, same with kids. Merong very vocal, merong very straight, merong very shy, very timid, merong active na active, merong walang filter. So, sa mga anak mismo natin, alam natin ano yung personality nila, ano yung chances na kaya nilang sumagot kung may mga tanong directly na offensive or baka sila mismo yung offensive magtanong o magsalita sa other kids. So yes, ang topic is basically realizing yung signs about bullying. Na na-experience na ba ng anak nyo na nabubuli siya or siya mismo yun ang bubuli sa kapwa ka-eskwela niya. So, yes, dahil dyan, ang unang sasagot ay si Momski M. Gusto ko yung sagot ni Mamski M. Pakiulit nga ulit. Wala pa pala. Sasagot pa lang. Sige, balikan ko yung before, yung panganay ko pa, ang unang magi-school. That time, parang pinag-usapin namin ng asawa ko, magpa-public school ba kami? Kasi dito sa abroad, parang worried kami na very intense yung bullying, lalo na sa public school. Sabi ko, wala namang kaso kung i-Catholic na namin, i-private school namin, baka sakaling mas, protected sila, less yung exposure ng bullying. Pero nung inassess namin yung personality ng anak ko, na panganay, nakita ko, parang, ito ba yung taong mabubully? Kasi nakita ko sa kanya na very respectful siya, pero at the same time, alam niya kung kailan niya sasabihin, alam niya kung paano siya tumayo para sa sarili niyang paa, alam niya kung paano siya sumagot na hindi siya offensive, at the same time, alam niya kung merong bata na nag-oppress sa kanya or may sinasabing masama against him, at paano siya mag-respond. Doon pa lang sa pag na-observe mo na nasa park kami, naglalaro with other kids. So, yes, nung time na yun, assessment, mabubuli ba yung anak ko before ko ipasok sa public school? So, nag-decide kami, personality-wise, parang okay siya. So, tinry namin, hindi, year 1, year 2. So far, graduate ng grade 6. And nakita namin, nag-grow pa yung personality niya into a more pleasant, into more sociable, friendly, na kahit na surrounded siya with all the other kids from public. So, hindi namin may exposure ng bullying, pero parang feeling ko na na-address niya yun ng tama. At saka hindi siya directly affected into bullying. So, in terms of signs, kung nambubuli ba yung anak ko, yun ang medyo na-worry namin. Kasi parang siya yung nasa part na yun na baka kasi Asian siya, very direct siya, malakas yung boses niya, maliit siya compared sa other Aussie kids. Pero with the tone of how we talk as an Asian, di ba, medyo malalakas yung boses natin. Baka ang interpretation ng other parents or even nung teacher,
he's bullying. So, ano yung, muna, so, yun yung naging worry namin na hindi siya nabubully, but he's tended to be addressed as a bullied boy. Which is, yun yung na-address naman namin dun sa school na yun na it's his tone, but it's not his intention na mabully siya. Kasi walang offensive words, walang foul words, and walang actions. It's just the tone. Malakas ang boses ng maingay kong anak. So, yes. At Okay. the moment, yun lang yung masishare ko muna. Thank you. Sige, ako muna, Ma'am Kisi. Yung bullying, gusto ba natin munang i-explain nga ano ba yung bullying? Yes, if you can please. Sorry, yes. Ako? O sige. Great. Ako pala sasagot. Sige. Actually, chinek ko na. Buti chinek ko kanina. So parang nabasa ko, ang bullying ay parang may definition na repeated and yung isang term ay intentional harm. So pag sinabing repeated intentional harm, hindi lang siya physical. Pwede rin siyang verbal, pwede mo rin siyang maranasan through social, pwede rin siyang online. So hindi, pag sinabing bullying, hindi lang siya, kasi mostly parang naiisip natin more on physical lang, diba? Pero marami ding yung mga joke, ganyan. Pero meron din ako nabasa na, ano ba yun? Difference ng bullying sa conflict. Yung conflict kasi, even at adults, diba, may disagreements. Pero not necessarily mean na you're bullying someone just because you don't, you both disagree. Like you disagree with somebody. Sometimes, meron nga tayong sinasabi sa adult, you agree to disagree. To end the conversation, parang, okay, we decided we're both have different opinions, so we agree to disagree. So yun, parang iniisip ko lang na kailangan siguro natin i-define siya. Kasi minsan, ang hirap, lalo na sa culture natin sa Philippines, sanay kasi tayong mang-asar, magbiro, Yes. to the point na hindi na natin napapansin na umaabot siya sa bullying. Di ba minsan nga, ayoko magbanggit, pero may mga sikat na personalities na nakakatawa, pero at the expense of the other people, minsan ng mga audience nila. I remember, nung mga kabataan pa natin, nagpunta pa tayo ng comedy bar. Di ba? Meron doon, minsan pagtatawanin ka doon, may mga tao na hindi sila comfortable na pagtawanan. So to them, it can be bullying. So parang ganun, feeling ko lang. Pero yun nga, may definition siya na repeated and intentional. So medyo mahirap siya talagang parang kahit feeling ko sa school, medyo mahirap siyang i-define or na bullying. Kasi minsan conflict lang, ganyan. So, sa question naman na paano ba natin i-ready yung mga anak natin about bullying? Yan din yung number one worries ko dito. Kasi, syempre, ibang culture yung kinalakihan ko. So, I always ask my husband na, ano bang nangyari dito? Totoo ba yung mga napapanood ko sa TV about bullying? Di ba yung Mean Girls? Diba, US setting yon na ganun yung mga bata, pagka grupo-grupo nga sila, pagtatawanan ka or i-outcast ka. So, worry ko yun sa anak ko kasi syempre, we live Mean Girls in this neighborhood na mas dominant ang ibang race. Parang kukunti lang yung Asian na kagaya niya, parang ganon. Ayoko man maging racist, pero syempre, admittedly, kailangan mo ring maging aware ka na okay, hindi siya hindi siya yung dominant na race dito. So, ano lang siya. Parang feeling ko, minsan ako yung nagiging inferior na feeling para sa anak ko. So, ang takot ko sa kanya, like I agree with Moms KM, tinitignan ko rin kung ito bang anak ko ay prone maging mambully o siya yung tipo na mabubuli. Nung medyo bata-bata pa siya, napaka-strong kasi din ng personality. Iniisip ko, siya yung mambubuli. Pero as yung mga recent situations ng anak ko, I attended nga yung sa mga annual field trips. Doon ko napansin na yung anak ko ay parang mas may tendency yata siya na mabuli siya. Kasi nga polite, minsan yung mga kids parang tinitake na siya na
na kaya niyang i-take yung mga verbal abuse, or hindi ko naman sasabing verbal abuse, parang um, verbal discussions nila na minsan hindi maganda. So everyday, nung mga second grade siya, first grade, tinatanong ko siya lagi na did you experience bullying? Is there anyone bullying you at school? So kailangan ko pang explain sa kanya ano ba yung bullying. Yung kunyari hindi in-outcast ka, kunyari meron sila maglalaro sila. Sinasali ka ba nila sa games o ayaw ka nilang kalaro? So yun yung takot ko. Ngayon parang napansin ko sa anak ko, mas sanay na siyang maglaro mag-isa or meron lang siyang 1 or 2 friends. Sinasabi ko naman sa kanya na, anak, mas importante na meron kang 1 true friend kaysa sa marami kang friend na hindi naman talaga totoong friend. So okay lang yan kung isa lang yung friend mo. At least you know your friend na totoong kaibigan. So yun yung sinasabi ko sa kanya kasi parang minsan pagka sobrang dami mo ring friends, hindi mo alam iba-backstab ka niyan. So sa atin kasi medyo marami na experience. So hindi ko naman masyadong kinakwento yung ganun. Pero mas inaano ko na lang sa kanya, ini-instill ko na lang sa kanya na yung mga kinukwento niya sa akin, tinatry kong i-explain sa kanya ano yung dapat, ano yung pwedeng mangyari. 'Di ba na, o kung ganito kapag in-outcast, kapag ayaw kanilang kalaro, just say okay. Pag binubuli ka naman or pag hindi bully, pag inaasar ka naman nila na okay, let's say for example random lang na okay, ano ba yung baon mo, ganyan, bakit ganyan, just say it's okay, it's okay, just walk away. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Mas gusto ko na mag-walk away ka na lang sa gulo kaysa yung magpumatol ka sa gulo. Alam mo yun, yung daddy naman niya, opposite ka. Ang daddy niya, ang gusto niya, pag may nagsabi sa'yo na medyo offensive, gusto ng daddy niya, sumagot siya ng stop. Ganon. That's not okay. Or go to the teacher. Ako hanggat maaari, you can just say stop and then leave. So sabi ng daddy niya, hindi sa lahat ng sitwasyon dapat ganun ang gawin ng anak mo. So medyo nagko-conflict kami sa ganyang bullying situation or bullying topic. Kaya gusto ko talaga sa anak ko, naririnig niya yung both sides namin pag nag-uusap kami. Para siya na yung mamili, ano ba yung mas maganda sa situation na yan? Kasi baka certain situation, mas okay mag-leave. Baka mayroong certain situation, kailangan niya sabihin sa bully na, you stop, get away from me, or that's not okay. So, ang hirap lang kasi talagang fear ko talaga yan sa anak ko. Lalo na dito na may mga bully na 'di ba nagkokos ng school shooting. So sinasabi ko sa kanya, be aware of your surroundings. Think about your people na baka na-outcast. Talk to them. You don't have to be friends with them. At least, be a man. Laging sinasabi ng daddy, be a man to say hi. Maybe it will brighten their day. Yun lang. Parang ang dami ko na naman sinabi, Momskis. Hindi naman. Ox naman. Maganda nga na nagiging vulnerable tayo sa mga ganitong situation kasi it's very normal for us to fear yung ganitong situation kasi maganda rin, Momski, na dinefine natin parang for the sake of parang consistency kasi nga may parang ibang interpretation ang tao about bullying. So, and kaya natin parang na-appreciate ko na in-emphasize natin yung definition ng bullying for this purpose ng episode is dahil yung bullying na define natin has a different impact and it's a serious impact sa child at sa person as the person grows up than compared dun sa normal na like arguments or disagreements or joke na mga friendly jokes kasi it really creates trauma and insecurity sa tao. So, and sometimes we'll wonder tayo, bakit ganun tayo? Bakit overly sensitive naman nun? Or ganun, di ba? It's because of that, yung mga ganong cases. So, it's a very serious topic. And I'm just grateful na yung generation ngayon, yung mga schools are parang more active and more aware na in terms of like supporting yung school, yung mga mismo, yung mga teachers and yung mga nandun sa institution mismo, yung mas supportive na parang they encourage yung mga students to speak up kapag nabubuli ka, if you feel like you're being bullied.
Kasi nung time natin nun, hindi masyadong, ano yan eh, hindi ganun ka-open. Parang ganun. Mm-mm. Parang tingin lang natin, parang wala lang yan, okay lang yan, biro-biroan lang yan ng mga bata. So, ayun. So, ang madadagdag ko na lang siguro is, parang it's a continuous, parang effort for us parents to keep an eye and communicate with our children kasi ang batang nabubuli hindi yan nagsasalita. They will never, well, they will open up kapag depende sa bata, pero usually pag malalim yung insecurity na nung na-build nung impact nun sa bata, they don't open up that easily sa parents sila. And even sa ibang people, they would usually just keep it to themselves. And then may mga subtle lang kayo na clue sa parang bakit parang ayaw niya pumunta sa school, o kaya like you said, Mamski, yung parang bakit ayaw niya, Signs. parang siya lang, parang wala siya masyadong friends, o kaya tahimik siya masyado, wala siya masyadong sinishare. May mga ganong cues kasi. Pero hindi nila i-open up agad-agad na I'm being bullied, I'm being ganon. Hindi, usually pagka serious yung impact sa tao, hindi sila masyadong nag-i-speak up. And then later on, makikita mo na lang na bakit parang iba yung development sa kanya. So sa case ko, since having experienced it myself, mas kagaya mo rin, Mamski, medyo may fear din ako. So mas talaga important sa akin yung we communicate, yung parang chine-check yung child, kung nasaang stage ba siya, kung siya ba yung magbubuli or siya yung binubuli or siya ba yung parang wala lang. Pwede naman ganon, di ba? Sa case ko, like sa second child ko, I would say na she knows how to speak up. And she's, parang very important kasi yung bata mismo, yung core niya has confidence, self-confidence, na build mo na kahit anong sabihin mo, your words will not define me. Because I know myself more than you do. May mga ganun na siya. So, grateful ako na na-establish namin yun doon sa second child. Kasi may mga kinukwento siya na instances na na feeling mo parang may attack na words and then she's gonna be able to speak up. And she even defends other classmates from that situation. Yung nag-i-intervene siya. Na, hey, that's not good. Parang may ganun siya. So, maganda yung sa second child ko. Pero sa eldest ko, doon ako medyo parang mas worried kasi having, like I said, nasa traditional school sila and he's on the autism spectrum. Iba ang behavior niya amongst the normal kids. Hindi siya nakikita visibly kasi nga subtle lang yung kanyang case. Physically, he's gonna look very normal among the kids. Pero once you spend more time with him, you will see na he's different from the others. And I think that's one of the reasons why sometimes he would subtly tell me na, Mommy, I wonder why hindi ako sinasama. Yung mga ganon. Parang nila ako sinasama may nag-uusap sila, nag-meet up. So sa akin, masakit sa akin yon. Kasi di ba, I know kung ano yung feeling ng hindi mabilong. Di ba, lalo sa age nila, yung gustong-gusto nila yung important sa kanila yung belong sila sa peers or kung ano yung in sa kanila, yung mga ganon. So, ang magagawa ko na lang talaga doon as a parent is to constantly check with them, have an open communication as much as possible without judgment, and also talagang i-build natin yung self-confidence nila and yung self-worth nila sa bahay pa lang para they don't seek approval from their peers. They don't need to have that kind of approval doon. And it's a work in progress talaga continuously kasi like you said, Mamski, it's very hard to determine and to even, yung parang instantly, dapat kaya nyo nang i-address yan kasi iba-iba talaga yung situation ng bullying sa mga iba't ibang scenario. Ayun lang. Yun lang masishare ko. May naalala lang pala ako kasi one time sinundo or may event sa school ni panganay. After nun, umuwi na yung mga parents, tapos yung mga bata pinakawalan na kasi recess nila dito. Ibang recess nila dito. Ang recess nila is playtime. As in, naglalaro sila sa ground, talagang takbuhan. Nakita ko yung anak ko na naglalaro mag-isa. Nung pag-uwi niya sa school, tinanong ko siya, bakit wala kang kalaro? So medyo, na rin ako, dapat hindi ko siya tinanong ng ganon. Naging, baka na-instill ko sa kanya na Sinabi niya sa akin na, Mommy, it's okay for me to play play alone. Kasi that's how I like it. Then medyo nakampante ako na hindi siya naghahanap ng self, validation or, hindi niya kailangan maging belong sa group para
ma-feel niya na okay siya. So doon ko na-realize na okay, nag-work din pala yung mga sinasabi namin sa kanya. Kasi ang hirap, 'di ba? Pag yun nga, yung anak mo, pag pinakawalan mo na sa school, malaki talaga pala yung chances na magbago. Yes. Siguro same sa atin, sa mga parents natin, no? Nung maliliit pa tayo. Ang laki din siguro nung adjustments nila kasi lalo na baka hindi nga napag-uusapan na nagbago tayo nung nasa school na tayo, more on friends na, unlike before, more on parents. Mas okay lang ngayon yung generation na mas na-train sila na maging malapit sa atin, na magsabi. Yes. Ewan ko, feeling ko kasi sa generation natin, hindi ako comfortable magkwento ng nangyayari din sa school. Para kasing may parang may hiya factor or May takot. may takot. Correct, takot na baka mamaya ako ang mapagalitan sa nangyari sa akin. Maganda lang yung ngayon, generation ngayon na mas open din kasi tayo as parents, Mas no? hands-on tayo, feeling ko. Mhm. Mas open lang siguro sa emotions. Yung older generation kasi siguro, hindi ko naman sila lahat, pero mostly yata kagaya siguro sa parents ko, medyo hindi kami emotional na nagkukwento about yung naglalabas ka ng nasaktan ka, ganyan. Parang hindi kami sanay. Amski 2 minutes na. That's right. 2 minutes na lang? Mm-mm. All right. Thank you so much. I think that's a very insightful topic. Ang bilis mag-change ng ni Ma'am CM. Okay, thank you so much. That's wonderful. To wrap it up, Mom's Kids, just remember, find the cue and also instill with them the right tools para sa mga Chonakis nyo, para ready sila and resilient sila. So what are those tools? Let them be confident, trusting on you, open sila sa inyo para i-discuss kung may issues na meron na palang ganyang incident na nagaganap na kailangan we as parents, they can trust us. So, yes, thank you mga Moms Kids. It's a very insightful topic again. Sana nakatulong kami. Sana marami kayong natutunan about bullying, about motherhood, about loving and caring your kids. Bye! Thank you, bye! Thank you, bye! That ends our episode today. Thanks for hanging out with us. Stay cool, stay kind, and we'll catch you next time. And remember, it's all just our opinion. No bashing, just hashing. Huwag kalimutang i-follow, mag-subscribe for more upcoming episodes at i-share ito sa kapwa momskis na kailangan ng good vibes. You can also find the Three Musketeers on Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify.